So alam nyo mga kapatid, papaano ba natin makikilala ang Panginoon? Makikilala natin ang Diyos sa ating pong mga buhay kapag tayo ay nagbukas ng Biblia. So paano natin makikilala si Jose Rizal? Makikilala natin si Jose Rizal kapag binasa natin ang kanyang mga isinulat. Nandiyan ang Noli Me Tangere, nariyan ang El Filibusterismo, at malalaman mo na si Crisostomo Ibarra pala ay sumasalamin sa buhay ni Rizal. Bakit mo nalaman? Kasi nagbasa ka ng kanyang mga isinulat. So ganun din po tayo mga kapatid. Para makilala natin ang Diyos, kailangan mong magbasa ng Biblia. At ang pangalawa mga kapatid, kailangan lagi nating kasama ang Diyos. Sa Matthew chapter 16 verse 13, nagtanong ang Panginoong Hesus noong time na sila papunta ng lugar ng Pilipos. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, sino raw ako sa mga tao na narito? May nagsabing siya si Elias, may nagsabing siya si Jeremias, may nagsabi na siya isa sa mga propeta. Pero alam niyo, sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, para sa inyo sino ako? At ang sabi ni Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So mga kapatid, makikilala natin ang Diyos kapag lagi natin kasama ang Diyos. Kaya guys, sa mga magkakaibigan, kapag laging ang magkaibigan ay magkasama, nagkakakilanlan silang mabuti. Sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, bago sila makasal at bago sila maging mag-asawa, nagkakakilanlan na sila kasi lagi silang magkasama. Kapag madalang kayong magkasama, hindi kayo magkakakilanlan ng maayos. Kaya mga kapatid, kailangan lagi nating kasama ang Diyos. Kaya nila Simon Pedro, lagi nilang kasama ang Panginoon. Yung mga tao sa Pilipos, hindi siya kilala. Propeta lang ang pagkakilala sa Panginoon. Pero si Simon Pedro, ang pagkakilala sa Panginoon ay anak ng Diyos na buhay. Kasi lagi niyang kasama ang Panginoon. So makikilala natin ang Panginoon pag nakikipag-usap tayo sa Kanya. At ang pangalawa, lagi nating basahin ang Biblia. At ang pangatlo, magkaroon tayo ng fellowship with the Lord. Paano paraan yung fellowship with the Lord? Umattend tayo ng mga church services, umattend tayo ng ganitong gawain, itong morning devotion, para mas lalong maging deeper at malalim yung ating pagkakilala sa Panginoon. Napaka-imposible na makilala natin ang Panginoon kapag bihira ka lang dumalo sa gawain ng Panginoon. Napakahirap makilala ang Panginoon pag bihira lang tayo magbukas ng Biblia at bihira lang tayong manalangin at makipag-usap sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung meron tayong dapat pagbutihin natin yung tatlong bagay na ito. Magbasa ng Biblia, manalangin, magkaroon tayo ng conversation sa Panginoon, at ang pangatlo, magkaroon tayo ng fellowship with the Lord at lagi tayong dumalo sa gawain ng Panginoon. So purihin ang pangalan ng Panginoon at pinagpalang umaga sa ating lahat. To God be the glory.